o di kaya'y sapatos ang madalas na gawing koleksyon ng mga Pinoy. Pero mayroon ding mahilig mangolekta ng mga santo o puon. Nagbabalik si Mobile Journal, JF Rivera. Hilig nyo rin ba ang mangolekta? Aba, iba nyo ang nakilala ko. Imbis kasi na sapatos o laruan, religious figurines o mga santo ang nakahiligang kolektahin. Taliwas sa mga nakasanayang koleksyon, isa raw ang mga puon o santo sa mga hindi mawawala sa uso. Iyan ang pinatunayan ni Ryan Clemente, 23 years old at isang kamarero o nag-aalaga ng puon. Dati parang yung mga santo namin, maliliit lang talaga. Wala pang 1 feet yung taas. Tapos ang pinakauna talaga naming santo ay Santo Niño. Parang pinakamalaking katibayan na isa kang Pilipino pag may Santo Niño kayo sa bahay. Tapos nasundan na lang yun ng ibang mga puon. Nagmula raw ito sa isang ambisyon noong bata pa siya. Nakakakita ko ang daming puon, malalaki din sila, tapos inaalagaan, dinadamitan. Tapos minsan naitanong ko kay mama kung bakit sila may ganun, tapos kami parang wala. So nung nagkamulat ako, nagkaroon ako ng sarili ng trabaho. Nung grade 9 kasi, nag-start naman ako magkaroon ng parang mga part-time job. Parang isa sa mga una kong ginawa, bumili ng santo. Ngayon, ang dami na niyang koleksyon at well-maintained lahat. Mga paps, kung mapapansin nyo, napakaraming santo na nandito. Pero kahit anong hawak natin sa mga santo, kahit anong hawakan natin, ang maganda dito, napakalinis. Kabilang sa kanyang koleksyon ng mga santo ang isa raw sa pinakamatandang puon na nasa kanya, ang Birhen ng Remedios. Meron ding Santo Niño, San Roque, Santa Clara at ang isa sa pinakamalaki, ang Santa Maria de Betania na tinatayang nasa 5 feet ang taas. Ang mapapayo niya para sa mga nagbabalak din mag-alaga ng puon o santo, huwag mamadaliin. Tapos kailangan mo magkaroon ng koneksyon dun sa kung anong pinapagawa mo. Magkakaiba o kanya-kanya man ang interest natin sa buhay, ang importante ay masaya natin itong nagagawa. Walang basagan ng trip. Mobile Journal, JF Rivera po, hatid ang mukha ng balita.